Simpleng celebration sa aming 5th wedding anniversary at busy pa din tayo sa garden ngayong araw. Sagmal. Ako. Si. Ethan. Patrick. Eckhart. Are you Filipino? I am Filipino. And German. Sagmal. And German. Hapon na nga kami bumisita dito sa bahay pagka-uwi ni asawa galing sa trabaho at nakita ko itong aking basil. Muntika na mamatay dito sa maliit na paso kaya ayan, itinransfer ko na dito sa garden. Dahil natapos na ako kahapon maglinis dito sa isang corner kung saan nakatanim itong climbing rose, ngayon naman ay lalagyan ko ito ng compost soil. Ito nga si asawa at nanghingi din sa akin ng compost soil dahil itatanim niya nga dito sa pot muna yung mga naipatubo na niya na mga garlic. Naging maganda din talaga itong corner dito pagkatapos kung malinis. Last time kasi ay super mahahaba na talaga yung mga damo dito. Lalagyan ko rin ng compost itong iba pang mga roses na nakatanim dito sa garage. Minsan ko lang ito na ipakita sa inyo pero magaganda din ang mga bulaklak nito. Hindi nga lang masyadong madami yung mga bulaklak nito at ito ngang nilagyan ko ngayon ng compost. Ito yung yellow na mga roses tapos na yan siyang namulaklak. At meron din dito sa may gilid na parang nagkasakit na ito ng mga roses dahil hindi maganda yung kanyang tubo at hindi na din siya nag-climb. Parang matagal din kasi itong hindi na naalagaan tapos ang dami pang tumubong damo. Kaya ayan, bago ko nga nilagyan ng compost soil ay nilinis ko muna. Napakasukal na nga nito dahil nasa gilid ito at napaligiran pa ng napakadaming mga damo. Ikakat ko na din itong mga nag-overgrown na ng mga sanga at yung mga namamatay na mga bulaklak. Mas maganda kasi itong climbing rose kapag well-groomed siya. Tapos, ang mga branches nito kapag mahahaba na ay pwede mo din siyang i-bend. Kaya nga kadalasan nga itong mga climbing rose ang tinatanim sa mga arc trellis ay nako, sobrang gumaganda din talaga ito kapag nailagay sa arc trellis. Tapos ganito kadami yung mga bulaklak. May nagtatanong din pala kung paano ko inaalagaan itong aking mga rose. Ay nako mga sis, hindi pa nga kami umabot dito sa bahay ng 1 buwan mula nang nakuha namin ang susi. And ito siya ay nandito na. Siguro matagal na itong naitanim dito dahil malalaki na din yung mga main branches nito. Kaya nagsusurvive talaga ito kapag hindi inaalagaan. Napakaganda din talaga na nagtanim sila ng ganito dito sa garage. Ito namang wala ng mga bulaklak ay nangalaya na siya at tapos na siyang mamulaklak. Ang color nito is yellow roses. Madami nga din yung pinutol ko dyan dahil every time na bubuksan itong garage ay sumasabit yung mga sanga-sanga dyan. Ito namang isa na dito sa gilid. Ito siya medyo maliit. Hindi ko alam kung climbing rose pa din ba ito dahil parang hindi na ito tumubo. Yung una, tinanggal ko lang sana yung mga namamatay na ng mga bulaklak pero pagtingin ko ay nako, pati mga dahon ay nasisira na din. Kaya ayan, pinutol ko na lahat. Fast forward, and the next day, pagdating na asawa, hindi muna kami dumiretso sa bahay at pupunta kami sa city at magdi-dinner kami sa restaurant at ngayon nga is aming anniversary. Ang bilis talaga ng panahon. It's our 5th wedding anniversary and it means na 5 taon na din simula nang namating ako dito sa Germany. And that 5 years, marami na din talaga ang nangyari. We have Ethan na magtatatlong taon na ito this November and recently nga, we get our first house here in Germany. First house dahil baka may susunod pa. Palain pa sa susunod makakabili pa ng iba pang bahay. 8 years na din pala simula nang nagkakilala kami nitong aking German husband sa dating app. Sa mga nagtatanong about our love story, may nagawa na akong video, hanapin nyo na lang dito sa playlist. Napakasimpleng celebration lang ito and kumain lang kami magpamilya dito sa aming paborito na Mexican restaurant. Ay naku, napakasarap ng mga pagkain dito. Pati na din ang kanilang mga drinks. Ito namang in-order ko is virgin pina colada. Virgin yan dahil wala yang alcohol. 8 years na pala simula nang magkakilala kami nitong aking German husband through the dating app. 2 years kaming long distance relationship. At nung na-engage kami, we applied the visa. Marriage visa yung kinuha namin in Germany. Pero mga sis, yung application for visa, ay nako, 1 taon din yung inabot bago natapos. And we got married nga last 2019 in Berlin, dito sa Germany. Madami din ang pinagdaanan ko dito sa Germany. Unang-una talaga yung language barrier. Kaya ang ginuna ko talagang ginawa dito sa Germany ay mag-aral ng German language at makakuha ng
ng B1 German certificate. Isa kasi yan sa mga requirements to get the German residence ID at madali ka din makahanap dito ng trabaho if you have German language certificate. At ito na nga, late na kami nakapunta dito sa bahay at nagmukbang na nga dito yung mga slag sa aking mga talong. This week pala si asawa walang trabaho, Thursday and Friday, kaya dito kami matutulog ngayon sa bahay and pagisingan namin ito. Paano kami makakapagtrabaho niyan na grabe yung ulan, sobrang maaga. Kaya dito muna kami sa kwarto ngayon habang pinapalipas muna namin yung ulan at tingnan nyo naman si Siri, takot na takot yan siya every time na kumukulog. Nanginginig yan siya at nai-stress. At ito na nga yung nangyari after ng ulan. Tingnan nyo naman yung aking mga bulaklak. Ay naku, nahapay na talaga. Napakalakas nga ng ulan earlier at saka mahangin pa. Tapos ang mga bulaklak nito ay ang lalaki. Ayan, nabigatan na yung mga stems na maliliit. Mabuti na lang at hindi din yan nabali. Umalis din pala kami ng bahay after tumila nung ulan dahil mag-grocery kami ng maaga ngayon at nakita ko nga itong bulaklak na hydrangea. Napabili talaga ako ng isa dahil ang ganda ng kulay and yung sa bahay is mga puti lang. And bumili din pala kami ng cabinet para sa aming bathroom. Magasto talaga kapag maglilipat at magre-renovate ng bahay. Kaya nga sabi ko kay asawa na in our anniversary, hindi muna kami bibili ng regalo ngayong taon for our anniversary dahil yung bahay ay sobra-sobra na regalo yun. At yung gastos ay nako, grabe talaga. Pero syempre, may pabulaklak din si asawa. Kaya ayan, ilalagay natin ito sa flower vase. Sabi ko nga sa kanya na madami kaming magagandang bulaklak sa garden. Pwede lang siyang pumitas dyan. By the way, yung mga bulaklak pala na mabibili sa mga flower shop or sa mga grocery, dahil sa grocery, meron din silang mga itinitinda na mga flowers. Meron nang nakalagay na powder para hindi madali malanta yung mga bulaklak, lalong-lalo na itong mga roses. At ayan, sino bang hindi ma-in love dito sa napakagandang roses? Hindi man yan bongga na bouquet, but the thought that only matters. At ayan, marami pala akong binili na mga bulaklak ngayong araw at ito nga, tingnan nyo naman, bumili na naman ako ng rose. Ang color nito is yellow pero hindi yan climbing rose, para siyang grafted na yung mga sanga ay tumutubo lang sa taas na parang pabilog at kailangan mo din siyang i-maintain na i-trim. At meron pa pala akong iba pang mga bulaklak na nabili ngayon. Tingnan nyo naman, sobrang gaganda nitong mga bulaklak. Ito naman may 3 color pero indoor plant pala yan mga sis. At yan, iba pang mga bulaklak na itatanim natin soon. Bumili na din pala ako ng malaking stand dito sa aking kamatis para may makapitan ito dahil lumalaki na talaga ito at hindi na kaya nung maliliit na stand na inilagay ko dito. Nakaka-excite din dahil nagsisimula na din yan siya na mamulaklak. Nakaka-excited talaga itong ating garden. Malalaki na din yung aking mga kalabasa. Kahit pa yung ibang mga paninim natin dito ay kinain na ng slugs pero sa awa ng Diyos. Meron pa naman din na nag-survive at malalaki na nga ngayon. Pero yung mga hindi nag-survive ay yan, pinalitan ko na ng bago. Nalulungkot nga ako dito sa aking mga talong dahil ito talaga yung paborito na kainin ng mga slugs. Wala ka pa namang mga talong na makikita sa mga garden center na ibinebenta na para itanim sa garden. Kaya ayan, dito ko muna itatanim yung aking ibang paprika dahil yung iba din ay kinain na din ng slugs. Bumili na din ako ngayon itong pang-catch daw ito ng slugs. Nagtanong kasi ako doon sa garden center at ito nga daw yung meron sila. May liquid lang na ilalagay dito tapos lagyan ng tubig, ibabaon dyan sa lupa at papasok nga daw yung mga slugs dyan. Hopefully talaga na mag-work ito dahil kawawa na talaga yung aking mga pananim. Ito na nga yung itsura ng aking mga kamatis na maliliit pa, kinain na yung ibang mga dahon. Parang hindi na ito mag-survive kaya tatanggalin ko na ito at tataniman natin ng bago, tamang-tama. May nabili ako na 2 maliit na kamatis ngayon sa garden center at ito nga yung itatanim natin dito. Medyo malalaki na ito at sana hindi na ito maaabot ng mga slugs. At ayan, nakakatuwa, may mga bunga na pala itong aking chicharo. Kailangan ko yung i-harvest ng mabilis. At pagkatapos namin sa garden, nag-walking pala kami sa labas at tingnan nyo naman yung maliit na bata. May nakita na naman at napakain pa ng mga prutas. Ito yung mga raspberry at ang dami nga ng mga hinog at ang lalaki pa. Dito ito sa aming kapitbahay. Alam nyo ba, usually ang mga German, nagtatanim lang sila ng napakadami na mga prutas kagaya nitong mga raspberry pero hindi nila hina-harvest.